Online arbitrage ang pinakamadaling simulan at pinakamadaling gawin sa lahat ng business model na available pagdating sa pagbebenta sa Amazon. Hi! Si Coach Jonel po ito, and sa video na ito, explain ko sa inyo kung bakit sa opinion ko, online arbitrage ka dapat magsimula na magbenta sa Amazon kahit na ang plano mo pa sana mag-private label or wholesale or kung ano pa. Basta magbebenta ka sa Amazon, irerekomenda ko lagi na magsimula kang mag-online arbitrage muna kahit ilang buwan lang, subukan mo man lang. Ito ang mga dahilan kung bakit. Number 1. Sa online arbitrage, maliit lang ang capital na kailangan mo kung ikukumpara mo sa wholesale at private label. So, kung mapapanood nyo sa video na ito, sinabi ko na yung starting capital ng online arbitrage ay $500 per month for 6 months or kung wholesale naman, $2,000 every month for 6 months. At sa private label naman, nasa $10,000 to $12,000 at least yung kailangan mo na budget para makapagsimula at mapalago mo yung negosyo mo sa Amazon. Yung online arbitrage kasi, ano lang ang tool na kailangan mo? Kipa, tapos karamihan nun, mga free tools na ang kailangan mo. So, aside from dun sa gastos mo sa products, so yung sinasabi kong budget na $500 or $2,000 or $12,000, inventory lang yon. Okay? Kumbaga, yun lang yung mga budget mo sa gagastusin mo sa mga products na ibebenta mo. Okay? Hiwalay pa doon kukuha ka ng tools, yung Amazon fee, hiwalay pa doon yung kung may mga hire ka na tao. Okay? So, para sa products lang yon. So, $500 every month for 6 months sa online arbitrage, mapapalaki mo na yon basta ikaw yung gumagawa ng lahat. Tapos, yun nga, sabi ko, sa tools. So, pagdating sa tools, ang kailangan mo lang talaga is Kipa kung matyaga ka. Hindi mo na kailangan ng mga iba pang tools kasi makakapaghanap ka na ng product at makakapag-analyze ka ng profitability and all that gamit lang yung Kipa. So, magkano yung Kipa? 19 euros sa ngayon sa time na ginagawa ko tong video na to. So, nasa $20, $21, $22 yan o mga 1,200, 1,300 pesos, 1,400 pesos. Depende sa exchange rate. Okay? So, yun lang. Yun lang ang kailangan mo talaga. So, magkano yun? Sabihin natin $22 plus $39.99 na Amazon fee kung hindi na naka-discount yung Amazon fee. Yun lang. Yun lang yung kailangan mo. Magkano yun? Parang 40 plus 22, so $62 a month. Tapos, ang isa pang maganda rito, hindi mo kailangang mag-hire talaga ng tao sa online arbitrage. Kasi yung skill set na kailangan mo, mamaya i-discuss pa natin yan. So, hindi ganon karami, di ba? Tapos, yung equipment din, yung equipment na kailangan mo, so basta may computer ka, nakakapag-browse ng internet, may internet connection ka, so okay ka na sa online arbitrage. Number 2, at nabanggit ko na ng konti kanina, sa online arbitrage, maliit na skill set lang ang kailangan mo pagdating sa online arbitrage. Ano bang kailangan mo? So sa online arbitrage, ang kailangan mo lang ay marunong kang mag-browse ng internet, marunong kang gumamit ng calculator. Actually, may mga calculator pa nga dyan na magko-compute para sa'yo, so medyo hindi na kailangan to. Tapos, kailangan mo lang ng oras. Kung ikukumpara mo sa wholesale, sa private label, wholesale, kailangan matutong mag-advertise, kailangan matutong mag-market, kailangan matutong mag-PPC, ganun din sa private label, kailangan matutong mag-listing, mag-SEO, mag-optimization at lahat-lahat ng yan. Online arbitrage, basta marunong kang tumingin kung ano yung mabiling product, yun na yun. Tapos, gagawin mo na lang yun maghapon or araw-araw as much as you can. Diba? Yun yung trabaho. Tapos, makahanap ka ng product, bili mo na lang, send mo sa Amazon. Next. Research ka ulit, maghanap ka ng product ulit, tapos bili ka ng bili mo yung nahanap mo na maganda, padala mo sa Amazon. Next. 'Di ba? Number 3 sa mga pinakamagandang reason kung bakit magandang mag-start sa online arbitrage ay madaling makabenta kaagad. Madaling gawin, madaling makabenta kaagad. Kunyari ngayon mismo, magically, alam mo na kung paano maghanap at mag-analyze ng product sa Amazon, online arbitrage style. Pag nakahanap ka na ng product, pwede mo nang bilhin yon, pwede mo ipadala sa Amazon, tapos usually yung kung direkta sa Amazon, mga 2-3 days nandun na, tapos ipaprocess ng Amazon, so another 3 to 5 days. Depende lang, minsan umaabot ng weeks, lalo na pag Christmas time, pero sabi mo nang ganon. Okay, so, pwedeng within 1 week, pwede ka nang bumebenta na yung product na nahanap mo. Syempre, hindi ganun kabilis sa real, sa totoong buhay, Kasi, syempre, ipapadala mo sa prep center. So, yung prep center, kailangan 1-2 araw para i-repack yun. Tapos, prep center to Amazon, medyo may time din. Tapos, ipaprocess ni Amazon. Tapos, pag nagpadala ka ng Christmas season, yung Q4 na tinatawag nila, October to December, aabutin ng weeks yung processing kung minsan. May mga alam ako na inabot ng mahigit 1 buwan yung processing. Pag sinabing processing, pag nakarating doon yung
yung product sa Amazon mula sa prep center, pagkatanggap nila matagal pa bago minsan nagtitake ng weeks bago maging available for sale. Pero mabilis na yon. Kumpara mo sa wholesale, kunyari lahat ng alam mo sa wholesale, lahat ng alam ko sa wholesale, binigay ko sa iyo ngayon, na-download mo ngayon, lahat alam mo na. Anong gagawin mo? Parang, magpa-product research ka na. Mas madaling mag-product research sa wholesale, okay? Pero yon, di nakahanap ka ng product, okay? Nakahanap ka ng brand, o nakahanap ka ng distributor. Tapos, kakalkalin mo yung catalog. Depende kasi kung traditional or advanced na wholesale. Pag-usapan natin yan sa wholesale video. So, gagawa ako ng dedicated na wholesale video. Okay? Hintayin nyo lang. Balik-balik lang kayo. So, kung traditional, para mangangalkal ako ng madali na maghanap ng supplier, pero mangangalkal ako ng catalog, medyo matagal. Tapos, syempre, kung gusto mo pabilis yun, kailangan mong kumuha ng tools. So, gastos na naman. So, mga ganon. Tapos, syempre, parang order ka, parang kukontakin mo sila, magpapakilala ka. Tapos yung iba, hanapan ka pa naman kung ano-anong papeles na kailangan mo i-process. Kunyari, LLC mo, parang ganyan. Sa online arbitrage, wala nang ganun Get started na So, sabihin natin realistically speaking, mga 1 buwan siguro. Parang ganun, 3 weeks to 1 buwan. O minsan, 2 weeks na, fine, kung mabilis ka. Minsan, sineswerte ka, so 2 weeks. So, yung online arbitrage, pwedeng 1 week. Yung wholesale, parang pwedeng 2 weeks. Again, ideal yun Ang realistic, mga nasa 1 buwan, lahat-lahat. Okay, mula dun sa first product na mag-hit dun sa Amazon, okay, na maging live. Tapos, private label, yun, matagal. Kasi, di ba, syempre, hanap ka ng product, so matagal yung research process ng private label, syempre, kailangan maghanap ka ng magandang product. Tapos, hanap ka ng supplier, so it takes time kasi kailangan salain mo sila. Tapos, makikipag-negotiate ka kasi makikipaglaro pa sila sa presyo. Tapos, kailangan mong ideally kukuha ka pa ng sample para matest mo yung product kung maayos ba talaga dito supplier. So, kuha ka ng ilan. So, hintayin mo yon. Tapos, titignan mo pa kung alin yung pinakamagandang supplier. Tapos, pag nakapili ka ng supplier o order ka sa kanila, tapos sasabihin nila it takes ganito. Tapos, from China to US, parang minsan 1 buwan mahigit. Depende sa bilis. Yung iba, 3 months talaga. So, buwan. 2-3 buwan, minsan mas mahaba pa pag private label to get started. So, nakita niyo yun, masyadong matagal. 'Di ba? Yung time na mag-start ka ng private label. So, sa online arbitrage, bili ka lang nito, tas padala mo na, tas yun pwede na maging live yun ng 1 to 2 weeks, okay ka na. So, yun ang advantages ng online arbitrage na nakikita ko. Yung major marami pang iba, pero yung mga major ay yun kumpara sa wholesale saka sa private label. Ngayon, syempre, diniscuss natin yung mga advantages. Kailangan nyo ring malaman kung ano yung mga disadvantages kumpara sa iba para fair naman, di ba? Para itimbang nating maigi. Ayoko naman kasi magbigay ng biased opinion kasi gusto ko na makapag-isip kayo ng maayos kung ano talaga yung dapat nyong gawin sa business ninyo, okay? Pero bago yan, invite ko muna kayo na mag-comment kung meron kayong tanong, i-like nyo to kung nagustuhan nyo to, at saka kung may request pala kayo na topics, tanongin nyo lang sa comment sa ibaba, okay? Tapos syempre, please mag-subscribe kayo dito sa channel ko para dumami yung subscribers ko, para matuwa naman ako. So, yun, punta na tayo, okay? So, yun, yung mga disadvantage naman ay ito. Number 1 ay IP issues. So, i-discuss ko yan ng mas detalyado sa ibang video. Pero for now, ang IP issues ay parang pag pinaghinalaan ka na fake yung binebenta mong product, okay? So, hindi lang yan, hindi ka pinaghinalaang fake, kundi parang hindi ka authorized na seller nitong brand na to. So, pagka sinita ka ng ganun, parang pwede mo ba talaga ibenta yan? Allowed ka ba ng brand? So, yun, magkaka-problema ka kasi online arbitrage, hindi ka naman talaga kasi hindi ka naman kasi talaga para nagpapaalam sa brand bibili ka na lang basta sa tindahan, tapos ipadala mo na lang sa Amazon, parang ganon. Never mo magiging problema yun sa wholesale kung advanced wholesale, kung nagpapaalam ka sa brand na humihingi ka ng authorization, okay? Traditional, same problems. Saka ko na i-discuss yan, okay, sa wholesale video. So, traditional wholesale, pwede ka pa rin magka-IP issues, pero yung advanced wholesale, yung ideal na wholesale na dapat mong gawin at nire-recommend ako. So, yun, parang hindi mo problema ang IP. Pati yung private label, hindi mo na problema kasi sa'yo yung brand So, walang IP issue. It doesn't exist pagdating sa wholesale at private label. Wholesale traditional, oo.
advanced wholesale hindi, saka private label. So again, didiscuss ko sa ibang video kung ano yung traditional at advanced wholesale, okay? Number 2 na disadvantage ng online arbitrage kumpara sa iba ay yung order cancellation. So kung papanoorin mo dito sa video na ito, so pinakita ko na yung aking client na hinahawakan ko at least at this time, may ilang mga products na kinancel yung order niya. Kasi parang order ka lang sa tindahan hindi ka order sa supplier, sa brand, di ganon. Order ka lang sa tindahan, parang sari-sari store mode talaga, na bili ka lang dito sa grocery store na to o bili ka ng tingi dito tapos ilagay mo sa Amazon. Parang ganon lang siya. May mga store na alam na nila na may mga resellers. So ayaw nila ng resellers, or may mga store na para paghihinalaan ka bakit ka bumibili dito sa US tapos taga diyan ka sa Pilipinas kasi ilalagay mo yung billing address mo, which is usually yung address mo dito sa Pilipinas. Yung mga ganong cases na order cancellation ka, so yung mga paninda mo, parang ibig na makakuha ka ng paninda mo, naka-cancel. So, isa yun sa mga disadvantage. Sa wholesale, hindi yan mangyayari. Sa private label, hindi yan mangyayari. Ay, sa private label, maka-cancel yung order mo pag, nag-away kayo nung supplier mo or something, ganun sa wholesale. Pero, normal cases, everything done right, hindi yan nangyayari. Hindi yan problema sa wholesale saka sa private label. Number 3 at pinaka-solid na disadvantage sa ngayon ng online arbitrage related doon sa IP. So, Section 3, ito mas mabigat to. Same din na paghihinalaan ka rin na nagbebenta ng peke, paghihinalaan ka na wala kang authorization para ibenta to mga products na to. Pero yung Section 3, mabigat kasi parang iimbestigahan ka nila. May interview, schedule mo yan, tapos ang mangyayari doon sa interview, iimbestigahan nila, parang akin na yung ID mo. Sino yung nagsosource ng products sa'yo? Parang ganon. Sino yung naghanap ng products mo? Saan mo binili yung products na yan? Meron ka bang permiso dito sa mga kumpanya na to na ibenta yung products nila? Asan yung resibo mo? As in, papakita mo, hanapin nila lahat yan. Ngayon, merong mga tao na nakausap ko na parang yung buong interview process, 5 minutes, as madali lang, chill yung tao. Tapos, yung account nila okay na ulit. Pero may mga nakausap ako na parang inabot daw ng 2 hours o 3 hours ba yun, na iniimbestigahan siya, tapos bawat area binubulat-lat, parang ganon. Hinahanapan talaga siya ng kung ano-ano, tapos talagang kung ano-ano yung tinatanong sa kanya. Tapos, okay naman, naayos naman, pero ang tagal, di ba? Tapos, ang problema dito, pag hindi mo na-resolve yung Section 3 na yon, wala na yung account mo, ito-terminate nila. So, yun yung Section 3 na mabigat. And alam niyo sa wholesale, pag wholesale advanced hindi traditional, wholesale advanced, never yun na mangyayari. Mangyayari yun, I guess, pag hinalaan ka, pero simple lang i-resolve. Kasi parang puntahan mo lang yung brand, yung kausap mo sa brand. Tapos, na ganito ako, ibibigay nila sa'yo lahat ng kailangan, or minsan sila na yung asikaso para sa'yo sa Amazon. So, wala na, okay na. Sa private label, never din yun nangyayari kasi ikaw yung may-ari ng brand. So, questionin nyo ako yung may-ari ng brand. Parang ganon. So, yun yung mga reasons kung bakit medyo risky yung online arbitrage. Para sa future na mga videos ko, gagawa naman ako ng bakit wholesale saka bakit private label. Para naman fair, di ba? So, magstay lang kayo dito, balik-balik kayo. And again, please subscribe to my channel kung gusto niyo pang makita ng maraming mga Amazon and online business related content. So, maraming salamat po. Ako po si Coach Jonel and I'll see you next video. Bye.